Walang Quintin Millora Brown sa Gilas, Pilipinas ngayong Agosto, kalaban ng Jordan at Iran. Wala ring AJ Edu at Dwight Ramos sa Gilas, Pilipinas para sa Asian Games kung saan magdedepensa ng titulo ang pambansang koponan. At wala rin si Jordan Clarkson sa hanay ng Gilas, Pilipinas para sa Asian Games. Yan ang laman ng balitang ating nakalap. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Kinumpirma umano ng handler ni Quintin Millora Brown na hindi pa ito ready sa Gilas ngayong Agosto. Ayon sa lumabas na pahayag, walang QMB na sasalang sa Gilas sa susunod na round ng competition ng Asian Qualifiers kalaban ng Jordan at Iran na nakatakdang ganapin sa Mall of Asia ngayong Agosto. Yan ang inilabas ni Homer Sison sa kanyang official X or Twitter account. Nakausap ko ang agent na si Todd Sidel at sinabi niya na si Quintin Millora Brown na kamakailan lamang ay sumailalim sa operasyon sa hernia ay hindi pa mabibigyan ng clearance para makalaro sa susunod na FIBA window laban sa Jordan at Iran. So mukhang malaking dagok na naman to para sa Gilas, Pilipinas ha. Kung pagbabasayan kasi natin yung sinabi ni Homer Sison mula mismo sa agent ni QMB na si Todd Sidel, malinaw na walang QMB para sa FIBA window laban sa Jordan at Iran, di ba? Masakit to kasi nga isa siya sa mga big men na pwedeng sandalan ni Coach Tim Cone. Hindi man siya matinding scorer, inaasahan naman na magiging malaki ang ambag niya sa rebounding, depensa at hustle plays, di ba? At lalo pang lumalaki ang problema ng Gilas sa ilalim kasi hanggang sa kasalukuyan, wala pa ring malinaw na balita kung makababalik na si Kai Sotto. Tahimik pa rin ang kampo niya, di ba? Si Junmar Fajardo naman, hindi rin sigurado kung makakalaro kasi nga meron siyang elbow injury na matagal na rin pinoproblema niya. Kaya kung titignan mo talaga, tatlo kaagad ang inaasahang pinakamalalaking sandigan ng Gilas sa front court ang may malaking question mark bago pa magsimula ang napakahalagang window na to. Malaking kawalan si QMB sa sistema ni Coach Tim Cone, hindi lang dahil sa taas niya, kung hindi dahil sa paraan ng paglalaro niya. Maaasahan mo siya sa trabaho na kadalasan hindi nakikita sa statistics, katulad ng depensa at rebounds. Kaya kung wala siya, siguradong kailangan may ibang big man na sasalo sa mabibigat na trabahong yan. Siyempre, andyan naman si AJ Edu pero napapagod din siya mga playoffs eh. Kailangan niya ng kapalitan dito. Pero kung may isang bagay na natutunan natin sa Gilas, Pilipinas nitong mga nakaraang taon, yun yung huwag munang mawala ng pag-asa hanggat hindi pa inilalabas ang final lineup, di ba? Posible kasi na may ibang players na biglang mag-step up o baka may magandang balita pa tungkol kila Kai at kay Junmar Fajardo sa mga susunod na linggo. Pero sa ngayon, hindi maikakaila na isa itong seryosong hamon para kay Coach Tim Cone laban sa Jordan at Iran. Bukod sa Asian Qualifiers ng World Cup, problema din ng Gilas, Pilipinas ang Asian Games kung saan sila ang magdedepensa ng titulo na gaganapin sa bansang Japan. Base sa inilabas na pahayag ni Ms. Erica D ng SBP na kapag sumite na sila ng mga pangalan para sa nasabing torneo pero hindi pa umano ito pinal. Kasabay niyan, siniguro na rin ito na walang Dwight Ramos at wala ring AJ Edu. Kung bakit, yan ang inihayag niya sa media na nakapaloob sa report ng Inquirer. Sa tingin ko, pwede na nating sabihin na hindi available si Dwight at si AJ Edu kasi maglalaro sila sa Bilig Manila Games. May conflict kasi sa schedule ng Asian Games kaya hindi sila makakasama sa amin. Nakapagsumite na kami na isang shortlist pero hindi pa yun pinal. Katulad sa Southeast Asian Games, pwede pa rin magkaroon ng mga pagbabago. Kaya kahit nakapagsumite na kami ng shortlist, hindi pa yun ang magiging pinal na roster. Okay yun ha, kumpirmado na talaga ang isang masakit na balita para sa Gilas, Pilipinas. Base mismo sa sinabi ni Ms. Erica Dia, hindi na makakasama si Dwight Ramos at AJ Edu dito sa Asian Games dahil tatama ang sked ng Bilig Manila Games. Sayang talaga to kasi pareho silang malaking pyesa ng national team. Si Dwight ang isa sa pinaka-consistent na two-way player ng Gilas, Pilipinas. Habang si AJ Edu naman, isa siya sa pinaka-mahuhusay nating rim protector kapag healthy. Pero may isang bagay na kapansin-pansin sa sinabi ni Ms. Erica D. Ang bilis nilang nakapaglabas ng shortlist ha. Ibig sabihin yan, mukhang matagal na rin silang naghahanda sa posibilidad na may mga players na hindi makakasama sa hanay, di ba? Hindi sila naghintay na sakalang mag-isip ng kapalit. Mukhang may mga pangalan na silang pinagpipilian at may plano na kung paano pupunuin yung mga mawawalang pyesa. At kahit sinabi niya na hindi pa final ang roster, malinaw na may direksyon na ang coaching staff. So mabigat ang misyon ng Gilas, Pilipinas dito sa Asian Games. Hindi lang basta sasabak ang Pilipinas Ipagtatanggol nila ang gintong medalya na napanalunan nila noong 2023.
At sa pagkakataong to mga playoffs, siguradong mas handa na ang mga kalaban natin dyan. Andyan ang Jordan na malimit, nakakasagupa natin yan. Andyan din ang China na siguradong gustong bawiin yung corona. Kaya kahit wala si Dwight at AJ, kailangan talagang mahanap ni Coach Tim Cone ng tamang combination ng players. Isa na naman tong pagsubok sa Gilas pero kung may natutunan tayo noong nakaraang Asian Games, yun yung huwag basta-basta maliitan ng kupunan ni Coach Tim Cone. Noong 2023 nga, di ba, marami ring nagsabi na kulang sila sa ensayo, biglang nabuo yung roster at hindi sila paborito. Pero sila pa rin ang nag-uwi ng ginto. Kaya ngayon kahit may mga mawawalang piyesa, mahalagang players, baka ito na ulit yung pagkakataon para may mga bagong bayani ang Gilas na mag-step up at muling ipaglaban ang karangalan ng Pilipinas, di ba? Tuluyan namang tinuldukan ni Coach Tim Cone ng haka-haka at panawagan ng ilang grupo ng netizen na gamitin ng Gilas si Jordan Clarkson. Ayon sa pahayag ni Miss Erica D, wala sa listahan na isinumite ng grupo ni Coach Tim si Jordan Clarkson para sa Asian Games. Sa pahayag pa rin ni Miss Erica D, ibinunyag nito na may mga pumasok na bagong pangalan sa roster kung saan kabilang si Cedric Bearfield. Yan ang kanyang paglalahad sa report ni Jerry Ramos ng Spain. Wala siya sa mahabang listahan ni Coach Tim Cone para sa Asian Games. Nagdagdag kami ng players na hindi available sa FIBA competitions bilang local. So sa long list, andyan sila Brandon Bates, sila Bearfield. May mga ganyan tayong pangalan na usually hindi natin nakikita sa ating mga windows. Ayun mga playoffs, tuluyan ng mapapahinto ang usap-usapan tungkol dito kay Jordan Clarkson para sa Asian Games. Base mismo sa sinabi ni Miss Erica, wala si Jordan sa long list ni Coach Tim Cone. Maraming Pilipino kasi matagal nang humihiling na sana maisama daw ulit si Jordan Clarkson. Hindi lang sa Asian Games kundi maging sa bawat FIBA tournament ng Gilas. Pero sa pagkakataon na ito mga playoffs, malinaw na hindi siya bahagi ng plano. Posibleng dahil sa availability, sa schedule, o sa direktang gustong tahakin ng coaching staff. Ang mas nakakagulat is yung mga pangalan na nasa long list. Binanggit ni Miss Erica D sila Brandon Bates at Cedric Bearfield. Hindi ito yung mga pangalan na madalas nating marinig tuwing FIBA windows, di ba? Pero deserving sila. Kaya malinaw na ginagamit ng Gilas ang mas maluwag na eligibility rules dito sa Asian Games. Mukhang gusto nilang palakasin pa yung roster gamit ang mga players na hindi pwedeng ituring na local sa FIBA pero pwedeng isama sa Asian Games. Sa panig naman ni Cedric Bearfield mga playoffs, ayon sa kanya pangarap talaga niyang isuot ang jersey ng Gilas Pilipinas at kumatawan dito sa ating bansa. Sinabi pa niyang malaking karangalan para sa kanya yung makalaro sa isang mataas na antas ng competition tulad ng Asian Games at handa siyang makipagsabayan sa pinakamahuhusay na player sa Asia. So pinapakita lang nitong mga playoffs na para kay Bearfield, hindi lang ito basta pagkakataong maglaro Isa itong pangarap na gusto niyang matupad. Sa kabuuan, mukhang unti-unti nang nabubuo ang direksyon ng Gilas para sa Asian Games, di ba? Siyempre wala si Clarkson na matagal nang hinihingi ng maraming fans. Pero kapalit nito is may mga bagong mukha na posibleng magbigay ng panibagong lakas sa team. Ngayon, ang pinakaabangan na lang siguro is kung sino talaga ang mapapasama sa final roster.